Ipinabalas ng Philippine Air Force ang mga air assets sa seremonya ng pagpapalit ng pinuno nito kaninang umaga sa Batangas. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Ilan lamang ang mga helicopter na ito na ipinakita sa umpisa at katapusan ng change of command at turnover ceremony ng Philippine Air Force upang ipakita ang kasalukuyang kakayahan ng hukbong himpapawid ng Pilipinas. Ang maugong at napakabilis na paglipad ng dalawang FA-50 supersonic fighter jets ang hudyat sa pagsisimula ng programa. Ang flyby at formation ng 42 iba't ibang aircraft ang nagbigay wakas sa seremonya. Kabilang dito ang 15 T-41, 15 SF-260, 3 combat utility helicopters, 3 UH-1D, 3 Sokol at 3 Agusta Westland 109 aircrafts. Naipakita rin ang husay sa pagpapalipad ng mga piloto sa pamamagitan ng isinagawang formation flying. Ayon kay dating Air Force Commanding General Lieutenant General Jeffrey Delgado, patunay ang akwesisyon ng mga makabagong aircraft kung hanggang saan na ang narating ng hukbong panghimpapawid ng bansa. This series of developments say much about what the Philippine Air Force has achieved and what it can look forward to in the future. Samantala, si Lieutenant General Edgar Faljorina naman ang itinalagang bagong Philippine Air Force Commanding General simula ngayong araw. Kilala si Faljorina na isa sa pinakamagagaling na helicopter pilot ng Philippine Air Force. This year happens to mark the period of our national elections. This year marks II, the handing down of the United Nations Arbitral Tribunal's decision. This year is bound to see a jump in activities in our conflicted domains, particularly in the cyber and air domains and in the maritime areas. Today, we must retool for asymmetric challenges. Samantala, ipinahayag naman ni Pangulong Benigno Aquino III na hanggang sa huling bahagi ng kanyang termino, titiyakin itong abot hanggang himpapawid ang reforma ng kanyang administrasyon. Nakapila na rin ang pagdating ng 2 pang C-130 ngayong taon. Pati na ang pag-arkila natin mula sa Japan ng 5 TC-90 training aircraft. Natutulong naman sa ating hukbong dagat sa pagpapatrolya sa ating teritoryo, partikular na sa West Philippine Sea. Bukod pa ito sa 2 FA-50 fighter jet na target ma-acquire sa Disyembre. Close-in support aircraft na darating sa susunod na taon, ganun din ang 2 long-range patrol aircraft. Rosalie Cos, UNTV News, Worldwide.